Guys, bago nagtagumpay si Jesus, dumaan siya sa sakripisyo hindi mo kayang isipin. Dumaan si Jesus doon sa kalalagayan na hindi mo kayang masikmura. Hindi mo kayang sikmurain yung pinagdaanan niya. Bago nagkaroon ng victory, meron munang sacrifice. Who is Jesus? The image of the invisible God. The most powerful being. I want you to listen to this. Isipin niyo maigi, makapangyarihang tao, a Diyos, nagkatawang tao. Ano ang tao? Mahinang nilalang, makasalanang nilalang, nasasaktan, nahihiya, nahihirapan, naiiyak, nagugutom, inaantok, napapagod. Ang Diyos hindi. Pero ang sabi ni Jesus, ito ang sakripisyo ni Jesus. Ang sakripisyo ni Jesus, from God, I will be a human being. Ang sabi sa Biblia, bagamat siya ay Diyos, hindi niya inari na siya ay Diyos. Hindi niya pinanghawakan, Diyos ako eh. Ba't ako magiging tao? Ang sabi niya, iiwanan ko yung pagka-Diyos ko para maging tao na nasasaktan, nahihirapan, para mapahiya, para masaktan, para mamatay. From God to human being. From God to a form of a servant. Malaking Diyos, malakas na Diyos. Iniwan ang pagka-Diyos para maging mahinang nilalang at alipin. At yung taong alipin na yon, sinaktan, pinahiya, hinubaran, minura, tinuraan, tinadyakan ng mga Romano. Pinako sa krus, pinatay sa ilalim ng init ng araw. Yun ang tunay na pagmamahal. Iniwan niya ang lahat. Akin to eh. Diyos ako eh. Ako ang may gawa sa'yo eh. Bakit mo ako sasaktan? Guys, ang sakripisyo ni Jesus ay hindi basta-basta. Iniwan niya yung masarap na kalalagayan niya para bumaba sa lupa, para mamatay, para mahirapan, at para mamatay sa krus, para magbayad ng kasalanan mo, ng kasalanan mo, ng kasalanan mo, ng kasalanan mo, at kasalanan ko. Lahat ng kasalanan natin nandun sa balikat niya nung nakapako siya dun sa krus. Na dapat ikaw ang nagbata. Dahil ikaw ang nabuhay ng may kasalanan, hindi siya. Ikaw dapat yun eh. Ikaw dapat ang tumanggap ng parusa. Pero ang sabi ni Jesus, akin na. Ang sabi ni Jesus, akin na. Hindi, Lord, bubuhatin ko na yung cross ko. Hindi! Akin na. Lord, hindi. O tatanggapin ko ang kahihiyan. Hindi. Akin na ang kahihiyan mo. Hindi, Lord, ako na lang. Bahala na. Mahina naman ako. Hindi. Sabi niya, akin na ang kahinaan mo. Hindi, Lord, makasalanan ako eh. Hindi. Akin na ang kasalanan mo. Akin na. Ako na lang. Huwag ka na. Akin na. Ako na ang sasalo ng lahat para mapako ako sa krus, para makalaya ka na sa kasalanan mo. At para magwagi ako, at pagkatapos kong magwagi, bibigyan kita ng kapangyarihan. Bibigyan kita ng kapangyarihan. Kapangyarihang ano? Kapangyarihang magmahal ng mga tao
taong hindi ka mahal-mahal. Kapangyarihang magpatawad sa mga nakasakit sa iyo. Kapangyarihang iwanan ang kasalanan mo. Yun ang kapangyarihang binigay ng Diyos sa iyo. Binigyan kanya ngayon ng kapangyarihan na mahalin yung mga taong umaaway sa iyo. Binigyan kanya ngayon ng kapangyarihan patawarin yung mga nakasakit sa iyo. Binigyan kanya ng kapangyarihan tanggapin yung mga taong nagmamaliit sa iyo. Hindi ba ang sabi ko kanina hindi ka karapat-dapat? Hindi ba ang sabi ko kanina mahina ka? Di ba ang sabi ko kanina minaliit ka? Di ba ang sabi ko kanina walang nagtiwala sa iyo? Oo, pero minahal ka ng Diyos. Sa gitna ng kahinaan mo at nilagay niya sa balikan niya yung paghihirap na dapat ikaw ang nagbanta. Hindi ka karapat-dapat, pero binigyan ka niya ng kapangyarihan. Yun ang sakripisyo ng Diyos para sa iyo. Ang gagawin mo lang, kapatid, you will be a witness. Oo, totoo ang Diyos ko. Hahamunin kita ngayon, kapatid. Sa ginawa ng Diyos para sa iyo, sa gitna ng kahinaan mo, ang kapalit ay ang kapangyarihan niya at ang kabutihan niya na ipapasa sa iyo. Sino sa inyo ngayon ang tatanggap ng hamon na maging witness ng Panginoon ko? Sino? Nahihiya ka ngayon sa akin? Paano pa pag lumabas ka doon? Kaya mo ba talaga